Wellman TV. Alexander. Last Kabanata 961. Kabanata 601. I don't think it's troublesome, bakit mo naman naisip yun? Kung ganoon, ihatid ka ni Alexander sa taas para magpahinga. Sasabihin ko kay Clara na tawagan ka kapag handa ka na, sabi ni Shane. Salamat po, Lolo, hindi makayanan ni Yulia na tanggalin ang kabaitan nito, kaya tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Kinagabihan, pumasok si Clara sa Fluxesi Tower habang nakikipaglaro sina Alexander at Yulia kay Micah. Yulia, Alexander, sabi ni Lolo magsisimula na ang kapistahan. Sinagot siya ni Yulia, inayos ang damit, at naglakad palabas kasama sina Alexander at Micah. Ang pamilya Lucas ay may bulwagan na tinutukoy sa mga piging ng pamilya. Pamilyar si Clara sa lugar kaya pinangunahan niya. Sumunod naman si Alexander sa likod niya. Ito ay isang makitid na landas, kaya hindi sila maaaring maglakad ng magkasama. So ayon, naglakad si Yulia at Micah sa likod nila. Habang nasa daan ay bumagal si Clara at hinintay na maabyutin siya ni Alexander. Pagkatapos ay nagtanong siya sa mababang tono, Alexander, anong nangyayari sa inyo ni Yan Ice? Sa sinabi nito ay napatitig si Clara kay Alexander. Yan Ice. Saglit na natigilan si Alexander, at saka siya natauhan, ngunit medyo naguguluhan pa rin siya. Nagpapakatanga ka ba? Ngumuso si Clara, nagpunta ka sa Vale Skylar Hills ng mag-isa noong araw na iyon, at doon mo nakilala si Yan Ice di ba? Palagi akong ginugulo ni Yan Ice tungkol sa iyo noong gabing iyon at gusto kong makipag-appointment sa iyo. Sabi ko nasa ospital ka nag-aalaga kay Yulia, kaya sumuko na siya. Matagal na akong kasama ni Yan Ice at mas kilala ko siya kaysa sa sarili ko. Hindi ko pa nakitang may crush si Yan Ice sa sinumang lalaki sa nakalipas na taon. Bakit bigla na lang siyang nag-alala sa'yo? Nang makita ang galit na anyo ni Clara, medyo natahimik si Alexander. Ang nangyari sa Vale Skylar Hills noong araw na iyon ay sapat na para mabigla si Yan Ice at sapat na iyon para magbago ang tingin nito sa kanya. Natatakot siya na gusto niyang makita ni Yan Ice dahil layunin nito at God must gamitin ang may karapatan nito. Ngumiti nang walang magawa si Alexander. Mas lalong nagalit si Clara, are you happy about this? May pamilya ka, Alexander, kapag may ginawa kang masama kay Yan Ice, hindi kita hahayaang makatakas. Hindi niya akalaing matatakot siya ng kanyang hipag. Gayunpaman, hindi nagalit si Alexander. Seryosong sabi niya kay Clara, don't worry, Clara. I would never do something horrible to Yan Ice. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pinalungkot ko siya. Talaga. Napatingin ulit si Clara sa kanya. Gusto niyang makita ang sinseridad nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Micah ay tumakbo. Mabilis na tumalikod si Clara at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa banquet hall ng pamilya. Nobela. Pagdating nila ay nandoon na ang lahat sa pamilya Lucas. Si Jeffrey, ang pangalawang anak ng pamilya Lucas ay umupo sa tabi ni Shane. Yulia, andito ka pala. Dalhin mo si Micah at maupo sa tabi ko. Masiglang bati ni Shane sa kanya. Si Yulia ang pangunahing panauhin ng handaan. Ngumiti din si Jeffrey kay Yulia. Samantala, si Jordan at iba pa ay malamig na umungol at tumalikod. Kabanata 602. Hindi sila pinansin ni na Alexander at Yulia. Micah, bilasan mo batiin mo sina Lolo at Tio Jeffrey. Bili ni Yulia sa batang babae. Agad na sumigaw ang maliit na lalaki, hello, Lolo at Tio Jeffrey. Ngumiti si Shane at kumaway kay Micah, halika, Micah, maupo ka sa tabi ni Lolo, espesyal na pinakiusapan ko ang katulong na ilipat ang upuan sa tabi ko. Daddy, Mommy. Dalawang hakbang pasulong si Micah, pagkatapos ay tumalikod na nagtanong kay Alexander at Yulia para sa kanilang mga opinyon. Go on, sweetheart. Sobrang saya ko na makitang mahal ka ni Lolo. Pinalakas siya ni Yulia. Kung ganoon saan kayo nakaupo ni Daddy? Nag-aalalang tanong ni Micah. Nang makitang dalawa na lang ang bakanteng upuan sa tabi ni Shane, sinabi ni Alexander, Yulia, umupo ka sa tabi ni Micah, maupo ako sa table sa tabi mo. Sige, pagsang-ayon ni Yulia at umupo sa tabi ni Shane kasama si Micah.
Nakahanap ng upuan si Alexander sa katabing table na malapit sa kanila. Ito pala ang table ni Jordan. Gayunpaman, nakaupo si Alexander kung gusto niya, at walang pakialam kung galit si Jordan. Umupo si Clara sa tabi niya. Ang lahat sa pamilya Lucas ay nakaupo sa mesa. Bago ihain ang pagkain, nagkwentuhan ang lahat tungkol sa mga kawili-wiling nangyari sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikipag-chat, tumingin si Jordan sa isang misteryosong tingin, at sinabing, "Alam mo ba ang panganay na anak ng pamilya Kent, si Max, ay pinatay ng isang tao?" "What? Murdered? Are you for real?" "I think it's true, I've heard about it too." Ewan ko lang kung sino ang may ganong kalakas na background para matouch ang Kent family. Ang pagpatay kay Max ay hindi ang pinaka-nakakatakot na nangyari. Ipinagmamalaki ni Jordan, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay pagkatapos na patayin si Max, si Sterling, ang pinuno ng pamilya Kent, ay hindi nang ahas na gumawa ng kaguluhan dito. Bukod dito, tinawagan niya ang lahat ng kakilala niya para makabili ng pondo at binayaran siya ng $100 bilyong na nagligtas sa pamilya Kent mula sa pagkawasak. Ano? Lahat ng nasa mesa ay natakot. Who is this powerful figure? Paano niya nagawang takutin siya ng pamilya Kent? Nobela. Mas magaling ang pamilya Kent kaysa sa pamilya natin. Since when can Vaya have such powerful person? Masyadong nakakatakot. Natahimik si Clara nang marinig ang balita. At narinig naman ni Julia na nasabi sa kanila ang kanilang usapan at pinag-isipang mabuti si Alexander. Max Kent. Hindi ba't siya ang taong nagpunta kanina sa Cloudtopia para bumili ng Kerim Fashion ng puwersahan at ninakaw ang formula ng freckle cream, saka ipinost sa internet? May kaugnayan kaya kay Alexander ang pagkamatay ni Max. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na magtanong ng napakaraming tanong sa napakaraming tao sa paligid. Tumango si Logan sa kabilang table at seryosong sinabi, "Kakatanggap ko lang din ng balita. Hindi ko alam kung bakit may utang si Max sa kanya ng $100 billion. Nagsasaya siya kasama ang isang grupo ng mga tao nang dumating ang taong iyon at humihiling sa kanya na bayaran ang kanyang utang." Gayunpaman, hindi umamin si Max at sinabihan ang mga bodyguard na paalisin siya, kaya siya ay namamatay. Hindi ang kamatayan ni Max ang punto. Ito ay tungkol sa kung sino ang umatake sa kanya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay misteryoso at ginawa ang mga taong naruroon upang ilihim ito. From now onwards, hindi ka na dapat mayabang basta't galing ka sa pamilya Lucas. At saka, huwag nating pagsamantalahan ang mga estranghero. Kung sasaktan mo ang taong iyon, hindi lang ang buhay mo ang malalagay sa panganib, kundi ang pamilya natin ay banta din. Pakitandaan. Kabanata 603. Nang marinig ang mga salita ni Logan, si Jordan at ang iba pa ay nagmukhang solemna, at magkasabay na sumang-ayon, "Oo, Tio Logan, tatandaan namin ito." Si Micah na nakaupo sa tabi ni Shane ay tumalikod at bumulalas kay Alexander, "Daddy, what are they talking about? May isang napakakapangyarihang tao ba ang dumating sa atin?" Ang bata na boses ni Micah ang nakakuha ng atensyon ng lahat sa hall. Nakita ni Alexander na hindi siya mapawi na pag-usisa at ngumiti, okay lang siya, hindi siya ganoon kalakas. Agad na tumango si Micah, at sinabing, "Yeah, my daddy is the most powerful person in the world." That was Micah, catchphrase, but now that everybody heard it, nagbago ang pananaw nila sa kanya. Napatingin silang lahat kay Alexander ng sarkastiko. Ngumuso si Jordan at sinabing, "You're joking, Alexander. How bold of you. How dare he say na hindi makapangyarihan ang misteryosong tao? Paano niya nasabi ang ganoong bagay sa isang taong nananakot sa pamilya Kent? Ang tapang niya." Sa pagkakataong ito, galit na galit si Clara na nakaupo sa tabi ni Alexander kaya sinuntok niya ito, "Kalokohan na naman ang sinasabi mo. Mamamatay ka kapag narinig ka ng misteryosong tao." Walang magawang ngumiti si Alexander, "I just think that he's not that big of a deal." Alexander. Inis na inihakbang ni Clara ang kanyang mga paa, hindi na siya nag-abalang kausapin pa ito. "Not that big of a deal." Malamig na umungol si Logan na nakaupo sa katabing mesa.
Narinig ko na pinababa ng isa sa kanyang mga subordinate si Chief Mero mula sa Scanvia Police Station sa isang tawag lang sa telepono. Siya ay dapat na hindi ka pani-pani walang kapangyarihan upang gawin ito. Paano mo mapapamura ang isang makapangyarihang tao? Sa tingin mo ba mas magaling ka sa kanya? Si Shane at Jeffrey sa main table ay nagpakita rin ng pagkadismaya. Mula sa kanilang pananaw, gusto ni Alexander na isipin na siya ay isang malaking pagbaril. Ang awkward ng atmosphere. Sabi ni Jeffrey, "Logan, I think Alexander is exaggerating just to make Micah happy. Huwag mo siyang seryosohin." Matapos makumbinsi ay binawi ni Logan ang matalim na tingin. Hindi na nag-abalang kausapin pa sila ni Alexander at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit lahat ng pamilya Lucas ay interesado dito, at wala silang pakialam sa pagkain, kaya nagsimula silang hulaan ang isa't isa. Lahat, naalala ko na may isa pang mahalagang kaganapan na maaaring may kaugnayan din sa misteryosong taong iyon. Anak ni Logan, sabi ni Sadia. Ano ito? Nasa kanya ang atensyon ng lahat. Tumango si Sadia, at nagpatuloy, kanina lang, biglang nag-announce ang pamilya Jenkins, di ba? Aling announcement? Walang reaksyon ng lahat. Biglang nagtanong si Clara, Sadia, pinag-uusapan mo ba na pinutol ni Barry at Parker ang relasyon sa pamilya Jenkins? Oo, alam namin ang tungkol dito. Nahulaan pa namin kung nasaktan niya ang isang tao na hindi nila dapat gawin. Takot na takot ang pamilya Jenkins kaya kailangan nilang dumistansya sa kanila. Dagdag pa ng katabi ni Jordan. Kabanata 604. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nagtanong si Jordan, Sadia, ibig mo bang sabihin na ang taong sinaktan ni Parker at Barry ay ang parehong taong pumatay kay Max? Kung tama ang hula ni Sadia, magbabago ang mga bagay sa Scanvia. Ang pamilya Kent at ang pamilya Jenkins ay parehong kilala sa Scanvia. Nang ibabaw sa kanila ang misteryosong taong iyon pagdating niya. Nobela. Binawi niya pa ang pamilya Jenkins. Grabe yan. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin? Sino ang susunod niyang target? Sa pag-iisip nito, ang lahat sa pamilya Lucas ay nanginginig sa takot. Frank ang sinabi ni Sadia, tama. Sa tingin ko rin. Isipin mo, paano kung may mag-asawang pumunta dito? Paano magkakaroon ng higit sa isang makapangyarihang tao at pumunta sa Scanvia ng sabay? Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Jordan at ng iba pa ang tumango, sa pag-aakalang ito ang sinabi ni Sadia. Kahulugan. Hindi napigilan ni Alexander na pumayag din, medyo magaling si Sadia sa pagkonekta ng mga puntos. Nagkataon lang na tama ang hula niya. Gayunpaman, gaano man katalino si Sadia, hindi niya akalain na ang misteryosong lalaking kinatatakutan nila ay nakaupo sa tabi nila at nagsasaya sa isang handaan. Hearing what Sadia said, I also thought of something. I don't know if it has something to do with him though. Sandaling nag-isip si Clara na nakaupo sa tabi ni Alexander at nagsalita. Oh, ano pa bang meron? Agad na napalingon sa kanya ang lahat sa pamilya Lucas. Sabik silang malaman kung ano ang ginawa ng misteryosong lalaki. Humigop ng tubig si Clara, at nagpatuloy, naalala ko na ilang araw na ang nakalipas, may isang misteryosong mamimili na bumili ng natitirang lupain sa gitna ng Scanvia ng higit sa 50 bilyong dolyar. Nabalitaan ko na nagsimula ang pagtatayo sa lupaing iyon kinabukasan. Mahigit 10,000 manggagawa ang nagtatrabaho buong araw. Aabutin lamang ng 2 buwan para makapagtayo ng gusaling mas mataas kaysa sa Scanvia Building at maging bagong landmark. Ang lupang iyon ay isang parke na may lawak na higit sa 1,000 ektarya. Ang isang gusaling May 20 o 30 palapag ay dapat sapat na malaki. Ang pangunahing gusali ngayon ay may 188 na palapag at iba't ibang mga pasilidad, ito ay simpleng isang maliit na lugar sa lungsod. Sok, magkano ba ang kailangan mong i-invest para makapagpatayo ng miniature Scanvia City? Walang imak ang lahat ng naroon. Kinailangan ng 50 bilyong dolyar para lamang makakuha ng lupa, at ang pagtatayo ng mga gusali at lungsod dito ay aabutin ng higit pa riyan. Sa madaling salita, ang gusali ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 bilyong dolyar.
Hindi kasama ang gastos sa pagpapanatili. Gaano kayaman ang tao upang gumastos ng higit sa $100 bilyong upang magtayo ng isang gusali ng sabay-sabay? Ang kabuuan ng lahat ng mga ari-arian ng pamilya Lucas ay higit sa 100 bilyon. Kahit na ang pinakamayamang tao sa Scanvia City ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Kung totoo, ang serye ng mga aksyon na ito ay dapat gawin ng misteryosong taong iyon. Sumang-ayon ang lahat ng naruroon sa hula ni Clara. At ang binibini sa harap ni Sadia ay nagsabi, "Naku, kung ako ay mapalad na makilala ang misteryosong taong iyon." Namilog ang mga mata ni Logan, at ngumiti, "Hindi imposible. Kilala mo ba siya, Dad?" Nagningning ang mga mata ni Sadia, at agad na nagtanong. Mabilis na ikanaway ni Logan ang kanyang kamay at sinabing, "Paano natin makikilala ang isang taong ganoon kadali?" Gayunpaman, nakatanggap ako ng balita na ang gusali ay susuriin sa loob ng 1.5 buwan. Kabanata 605. Magkakaroon ng handaan pagkatapos ng inspeksyon at sigurado akong magpapakita siya. Sa ating reputasyon, dapat tayong makakuha ng isang imbitasyon. Pagdating ng panahon, kayong mga babae ay dapat magbihis ng maganda at subukang kilalanin ang misteryosong tao. Kitang-kita ang intensyon ni Logan. Hindi naramdaman ng lahat sa pamilya Lucas na may mali, ngunit inaabangan nila ang pagdiriwang sa loob ng 1 buwan. Maging si Clara ay na-curious at got almost makita kung sino siya at paano siya magkakaroon ng ganoong halimaw na kapangyarihan. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap, nangangarap na kung magkakaroon ng anak na babae ang pamilya Lucas, isang karangalan na pahalagahan ng matanda. Hindi nakaimik si Alexander. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang magiging ekspresyon ng pamilya Lucas kapag alam nilang misteryosong tao. Tumagal ng 2 oras ang handaan dahil pinag-uusapan nila ang misteryosong lalaki. Kinaumagahan, nag-almusal sila at biglang sinabi ni Micah sa parang bata na boses, "Daddy, I wanna see the pretty lady. Nangako ka sa akin na dadalhin mo ako sa kanya balang araw. Pwede ko ba siyang makita ngayon?" Sabik na tumingin sa kanya si Micah. Noon lang naalala ni Alexander na nangako siya sa kanya bago siya lumabas para makipag-areglo kay Max. Nakalimutan na niya ito noong na-hospital si Yulia. Hindi niya inaasahan na maaalala ito ni Micah. Sa pagkakataong iyon, tumanggo siya at nakangiting sinabing, "Okay, dahil nangako ako na dadalhin kita sa magandang babae. Napakagaling ni Daddy, mahal na mahal ako ni Daddy." Hinalikan ni Micah si Alexander sa pisngi. Hinawakan ni Alexander ang mukha niya, nandoon ang laway ni Micah at isang butil ng kanin. Nang makita niya ito ay agad siyang napangiti. "Sinasadya mo ba to, mukulat ka?" Hinayla ni Alexander ang tenga niya. Agad na humingi ng awa ang maliit na lalaki, "Nagkamali ako, Daddy, hindi ko na uulitin." Nang makitang nagkakagulo ang dalawang tao, ngumiti si Yulia ng husto. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay naging malungkot siya. "Mr. Skyler, may spell ka ba kay Micah? Ngayon lagi siyang nakadikit sa tabi mo at feeling ko extra." Halos iluwa ni Alexander ang subaw ng lugaw. Sa pagkakataong iyon, ginaya niya si Micah, inilapit ang bibig sa mukha ni Yulia, at hinalikan. "Hindi mo pinunasan yang bibig mo." Mabilis na naglabas ng tissue si Yulia, at desperadong pinunasan ang lugar kung saan hinalikan ni Alexander. "Ha ha ha ha." Tumawa si Alexander. Napatingin din si Micah kay Yulia at humajijek. Nang makitang malikot ang dalawa, gusto ni Yulia na suntukin ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, mahal na mahal niya ang dalawa, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Mayabang na sumangot si Yulia, ngunit nakaramdam ng init ang kanyang puso. Nobela. Pagkatapos ng almusal, hinatid ni Alexander sina Yulia at Micah at nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Val Erie. Nasa Scanvia ang headquarters ng kumpanyang pinirmahan ni Val Erie, ang Star Entertainment. Makalipas ang mahigit 40 minuto, ipinaroda ni Alexander ang sasakyan sa entrance ng Star Entertainment headquarters. Tinawagan niya si Val Erie ng maaga habang papunta siya doon. "Alexander, Yulia, at Micah, nandito na kayo." Masiglang bati ni Val Erie na naghihintay sa ibaba.
Kabanata 606. Napatingin sa kanya sina Alexander at Yulia. May isang magandang babae na nakasuot ng light yellow suspender dress na nakatayo sa may gate. Si Val-Iri iyon. Hello, Val-Iri, masayang kumaway din si Yulia. Tuwang-tuwang sumugod si Micah, niyakap ang hita ni Val-Iri, at sumigaw, I missed you so much, pretty lady. Nangangati ang mga binti ni Val-Iri sa paghimas, mabilis niyang binuhat si Micah at hinalikan sa pisngi. Gaya ng inaasahan matapos ang ilang araw na pagiging master at apprentice, naging very close silang dalawa nang magkita sila. Micah, ang iyong mga salita ay naging mas matamis. Pakiramdam ni Val-Iri ay matutunaw na ang kanyang puso dahil sa sobrang sarap niya. Sagot ni Micah, Tita Val-Iri, lalo kang gumaganda. Paft. Humagalpak ng tawa si Yulia, pwede na kayong magpigil. Hehe. Sabay ngisi ni Val-Iri at Micah kay Yulia. Biglang hinaplos ni Micah ang dibdib ni Val-Iri, at sinabi sa parang bata na boses, Wow, Tita Val-Iri, ang bango at lambot ng dibdib mo gaya ng kay Mommy, komportable akong sumandal dito. Daddy, gusto mo bang subukang sumandal sa kanya? Nawala ang ngiti ni Val-Iri at namula ang mukha. Nakakahiya. Hindi siya dapat magalit sa isang 4 na taong gulang na bata. Hindi sinasadya ni Micah. Sabi niya kay Alexander, hiniling na sandalan niya si Val-Iri. At sinabi niya ito sa harap ni Yulia. Natahimik si Yulia, pinandilatan niya si Alexander. Buong araw na nagstay si Alexander kay Micah, kaya dapat ay pinag-usapan nila ito ng pribado, di ba? Ganon dapat. Ang bastos mo. Hindi nakakagulat na si Alexander ay naging mas walang prinsipyo lamang. Nang makita ang galit na anyo ni Yulia, hindi alam ni Alexander kung matatawa ba siya o maiyak. Siya ay inosente. Gustuhin man ni Micah na sabihin iyon ay hindi niya dapat gawin sa harap ni Yulia. Ibig sabihin, inilalagay ni Micah sa gulo si Alexander. Ahem, I think the weather's nice today. Where do you want to go? I'll bring you there. Mabilis na iniba ni Alexander ang topic. Bago pa makapag-react sina Val-Iri at Yulia, tuwang-tuwa na sumigaw si Micah, Tay, punta tayo sa dalampasigan para bisitahin ang maliliit na dolphin. Pagkatapos magsalita, muli niyang inakbayan ang leeg ni Val-Iri, at buong pagmamalaking sinabi, Tita Val-Iri, nailigtas ni Daddy ang 4 na maliliit na dolphin sa huling pagkakataon at lahat sila ay naging kaibigan ko. Dadalhin kita sa dolphin, okay. Nakaligtas ka ng 4 na batang dolphin. Napatingin si Val-Iri kay Alexander na nagtataka. Tumawa si Alexander at sinabing, nakita ko ang mga tao sa aquarium na minamaltrato ang mga dolphin sa performance hall, kaya hiniling ko sa kanila na palalayain ang mga dolphin pabalik sa dagat. Tumango si Val-Iri, oh, I see. Alexander, I didn't expect you to be so caring. Hindi nakaimik si Alexander. Naisip ni Val-Iri na wala siyang puso. Inamin niya na mayroon siyang mabangis na panig, ngunit sa mga taong nanakit sa kanya. Nagbibiro lang ako, pang-aasar ni Val-Iri kay Alexander. Hindi na naman nakaimik si Alexander. Nobela. Matalas ang dila ng babaeng ito. Hindi siya dapat magalit sa kanya kung hindi may isip ni Yulia na naglalandian sila. Kabanata 607. Tumigil ka sa pagkabigla, dalhin mo kami sa dalampasigan. Udyok ni Val-Iri. Nobela. Bagamat malaki ang posibilidad na hindi nila makita ang mga dolphin, gusto pa rin ni Val-Iri na mamasyal sa dalampasigan. Gusto rin ni Micah na maglaro sa tubig. Nagpasya silang pumunta sa dalampasigan. Sige, wait here habang ihahanda ko ang sasakyan, sabi ni Alexander at naglakad na papuntang parking lot. Sa pagkakataong ito, may lumabas na 2 babae sa building, si Belinda pala at ang matambok niyang manager na si Peach. Noong huling pumunta sina Belinda at Val-Iri sa Cloudtopia sakay ng iisang tren, sinadya niyang nabadtrip si Val-Iri dahil nauna sa kanya si Val-Iri. Pagkatapos nito, hindi lang siya humingi ng tawad, kundi siniraan pa niya si Val-Iri. Sa huli, tinuruan siya ni Alexander ng leksyon. Noong araw na iyon, ang braso ni Belinda ay nasugatan ni Alexander, at ngayon ay hindi siya gaanong maliksi ng gumalaw.
Nang makita niya si Alexander, bakas sa mga mata niya ang sama ng loob. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglakad patungo kay Alexander at sa iba pa. Hoy, Val-Eri, bihis na bihis ka na, saan ka pupunta? Galit na sabi ni Belinda. Nagbago ang mukha ni Val-Eri, at naiinis. I can wear whatever I want, don't you know how to mind your own business? Malamig na ngumuso si Belinda, yeah, I'll mind my own business. Gayunpaman, narinig ko lang mula sa isang tao na may isang mamumuhunan na darating sa kumpanya. Isa sa kanila ang direktor ng Mirth Commerce, at gusto nilang samahan mo sila. Pumayag si Mr. Coleman sa isang iglap. Lalabas ka ngayon, hindi ba iisipin ni Mr. Coleman na sinasadya mo ito? Kung nasaktan mo ang direktor ng Mirth Commerce, sa tingin mo kaya mo bang tiisin ang galit niya? Sumama ang pakiramdam ni Val-Eri nang marinig ang sinabi ni Belinda. Alam ng lahat ang impluwensya ng Ninth Commerce, lalo na ang mga celebrity na madalas na humarap sa kapital. Si Mr. Coleman ay anak ng chairman ng Star Entertainment. Nagkataon na dumating si Val-Eri sa Sconvia headquarters mula Cloudtopia kanina, only to find out na dinala ni Belinda ang manager niya from Fruity Entertainment to Star Entertainment. Ang taong pumirma sa kanya ay si Mr. Coleman. Hindi kayang saktan ni Val-Eri si Mr. Coleman o ang direktor ng Mirth Commerce. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagngangalit si Val-Eri, at humihingi ng tawad sa pamilya ni Alexander, Yulia, at Micah, pasensya na, hindi ako makakasama sa beach ngayon. Bakit hindi tayo magkita sa ibang araw? Ha! Tita Val-Eri, pinona kita sa labas. Nagpout si Micah at hindi nasisiyahang sinabi. Paano niya maiintindihan ang pagiging walang magawa ni Val-Eri? Nagpuslit si Belinda na parang nanalo sa isang laban. Hindi niya maaaring sirain ang araw ni Alexander, kaya kailangan niyang i-bully si Val-Eri. Naiinis si Alexander sa ginawa ni Belinda. Sa kabilang banda, labis na kasiyahan ang naramdaman ni Belinda. Sa sandaling ito, sinabi ni Alexander kay Val-Eri, Val-Eri, anong klaseng meeting yan? Hindi mo na kailangan pumunta kung ayaw mo. Ay! Nahihiyang napatingin si Val-Eri kay Belinda. Siyempre, ayaw niyang pumunta, ngunit napakalapit ni Belinda kay Mr. Coleman, na alam kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Kabanata 608. Hindi niya napigilan ang sarili dahil kabilang siya sa kumpanya. Nang makita ang nahihiyang tingin ni Val-Eri, naintindihan kaagad ni Alexander. Sa sandaling iyon, sinabi niya kay Belinda sa malamig na tono, sabihin mo kay Mr. Coleman na may appointment si Val-Eri ng maaga, kaya wala siyang oras na dumalo sa hapunan. Alexander! Sigaw ni Val-Eri sa takot. Si Alexander ay nagulat sa kanya noong sila ay nasa Cloudtopia. Ngunit iyon ay sa Cloudtopia. Paano maihahambing ang maunlad na Sconvia sa isang maliit na lungsod? Maging ang apat na makapangyarihang pamilya sa Cloudtopia ay lubos na gumagalang kay Alexander. Ngunit sa Sconvia, si Alexander ay isa lamang nobody at siya ay walang magawa. Hindi niya kayang lampasan ang mga ito. Kung magalit ang pamilya Coleman, na namamahala sa Star Entertainment, magiging deadmeat si Alexander. Hindi banggitin ang mga direktor ng Mirth Commerce. Huwag kang mag-alala, Val-Eri, gagawa si Alexander ng paraan. Titig na titig si Yulia kay Alexander. Kahit na hindi niya alam kung ano ang pagkakakilanlan ni Alexander, o kung gaano kalaki ang kapangyarihan nito, naniwala siya sa kanya habang pinagdaanan nila ang napakaraming bagay na magkasama. Kahit na exaggerated ang sinabi ni Alexander, papatunayan niyang mali sila. Kaya niya talaga. Si Micah, na nasa bisig ni Val-Eri, confident na sinabi, Tita Val-Eri, hanggat nandito ang daddy ko, walang maglalakas loob na mangbuli sa iyo. Ang daddy ko ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Matapos makumbinsi ni na Yulia at Micah, naantig si Val-Eri. Sa sandaling iyon, huminga siya ng malalim at sinabi kay Alexander, I'll go to the beach with you. Tumango si Alexander at dinala sila sa dalampasigan. Nang makaalis na silang lahat, ang matabang babae sa tabi ni Belinda, si Paige, ay nagsabi ng masama, ang yabang ni Alexander.
Siya ay isang bata mula sa kanayunan, ngunit hindi niya sineseryoso si Mr. Coleman. At saka, kinuha niya si Valerie. Hindi lang niya nirerespeto si Mr. Coleman, pinahiya pa niya ang direktor ng North Commerce. Gaano siya katapang? Novel Bean. Nang marinig ni Belinda ang kanyang mga sinabi, napangiti si Belinda at sinabing, akyat na tayo. Sabihin natin kay Mr. Coleman ang sinabi ni Valerie kanina, pati na rin ang mayabang na brat na iyon, Alexander. Hindi ako naniniwala na hindi magagalit si Mr. Coleman at ang direktor. Mr. Coleman mukhang kinuha ang direktor na iyon upang kumain, sabi ng matabang babae na si Peach. Kung ganoon ay dumiretso na tayo. Hinawakan ni Belinda ang nasugatan niyang braso at nakangiting sabi. Sa isang pribadong club sa Scanvia, 7 o 8 lalaki ang nakaupo sa paligid ng mesa. Isang kalbong lalaki ang nakaupo sa main seat. Mula sa paraan na sinubukan ng lahat na pasayahin siya, si Terry, isa sa mga direktor ng North Commerce. Ang binata na nakaupo sa tabi niya ay anak ng chairman ng Star Entertainment na si Ryan. Ryan, malayo ba nakatira yung celebrity sa company niyo? Tanong ni Terry, pero sa totoo lang, naiinip na siya sa paghihintay. Ngumiti si Ryan at sinabing, Mr. Pearson, may nagpaalam na ako kay Valerie, and she should be on her way now. Tatawagan ko siya at tatanungin kung nag-aalala ka. Inilabas ni Ryan ang kanyang telepono, handa nang tawagan si Valerie. Noon lang, may mga yabag. Kabanata 609. May kumatok sa pinto ng private room. Sino ta? Tanong ni Ryan. Mr. Coleman, ako ito, Belinda. Boses ni Belinda ang nanggaling sa labas ng pinto. Come in, sagot ni Ryan. Pumasok si Belinda at ang manager niyang si Peach. Hello Mr. Pearson, I'm Belinda, an artist under Mr. Coleman, Maisla na bati ni Belinda kay Terry. Lalong dumilim ang mukha ni Terry. Kumunot ang noo niya, at tinanong si Ryan, Ryan, what's the meaning of this? I told you I wanted Valerie, bakit mo siya inayos dito? Do you think I'm easy to please? O sadyang malabo na ang paningin mo kaya hindi mo man lang masabi ang hiwalayan nila Belinda at Valerie? Nobela. Nanginginig sa takot ang puso ni Ryan, Mr. Pearson, please calm down, I would never play tricks on you. Nang matapos siyang magsalita ay pinandilatan ni Ryan si Belinda at galit na umungol, Belinda, sino ba ang nagtanong sa'yo na pumunta dito? Lumayas ka. Nang makitang labis na ayaw sa kanya ni Terry, napuno ng sama ng loob si Belinda. Pakiramdam niya ay mas mahusay siya kaysa kay Valerie sa lahat ng paraan. Bukod dito, siya ay lalong mahusay sa pakikipag-usap at alam kung paano pasayahin ang mga tao. Para kay Belinda, palaging nasa mataas na espiritu si Valeria at nakakainis siya. Sobrang nagustuhan ni Terry si Valerie, pero ayaw niya kay Belinda. Mamamatay na siya sa galit. Gusto niyang saksakin si Valerie para maibsan ang galit. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang sama ng loob sa sandaling ito, at sinabi na may kaunting hinaing, Mr. Coleman, pumunta ako rito para kausapin ka tungkol kay Valerie. Ha? Anong nangyari sa kanya? Saka lang medyo lamambot ang ekspresyon ni Ryan. Ngumisi si Belinda, nakita ko si Valerie nung lumabas ako kanina. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang nag-ayos ng hapunan niya kasama si Mr. Pearson. Sa huli, sinabi niya na gusto niyang pumunta sa beach kasama ang ibang lalaki. Kinukumbinsi namin siya ni Paige, pero sabi niya mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maghapunan kasama si Mr. Pearson, na kasing taba ng baboy. Boom! Tumahimik ka. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, si Ryan ay tumayo sa takot. Noong nakaraang taon, naglalakbay ang pamilya Coleman upang sumali sa North Commerce. At maraming sinabi si Terry sa North Commerce. Sa nakikitang nangyayari ang lahat sa plano, kung magagalit si Terry sa oras na ito, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Nagulat at nagalit si Belinda sa sinabi nito. It's okay, let her continue. Sabi ni Terry na madilim ang mukha. Nagpakita ng inosenteng tingin si Belinda, at sinabing mapang-akit,
Mr. Coleman, sinabi ni Valerie kanina. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. At saka, sinabi pa ng lalaking kasama niya na walang maglalakas loob na mangbuli sa kanya hanggat nandyan siya. Papatayin niya ang sinumang hamarang sa kanila. Nang marinig ang mga salitang ito, lumalim ang ekspresyon ni Terry. Para naman kay Ryan, isang alon ng matinding galit ang bumangon sa kanyang puso. Kahit gaano pa ka-outstanding si Valerie, isa lang siyang celebrity na maaaring manipulahin niya, isang tool para kumita ng pera ang kumpanya, how dare she disobey her arrangements. Kabanata 610. Galit na galit sina Terry at Ryan. Bilang isang direktor ng North Commerce, pinamunuan niya ang buong lalawigan. Kailangan nilang maging masaya saan man sila magpunta. Paanong hindi siya seseryosohin ng isang celebrity? Bobo kung hindi niya ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sumangot si Terry at sinabi kay Ryan, Mr. Coleman, dapat ko bang ituro sa iyo kung ano ang dapat mong gawin? Sa sobrang takot ni Ryan ay ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, Tio Terry, alam ko na ang gagawin. I assure you that I'll send Valerie to you kahit kailangan ko siyang itali. You can punish her whatever you like. Siya ay isang magandang babae na ipinadala sa isang matandang pervert, halata ang susunod na mangyayari. Nang marinig ang mga salita ni Ryan, natuwa sina Belinda at Peach. Samantala, sa dalampasigan, naglakad si Alexander kasama si Yulia at iba pa. Nang malapit na si Micah sa dagat, sumigaw siya sa malayo, nandito ako para makita ka, maliit. Mga dolphin. Sinamahan ko pa si Tita Valerie lumabas ka at makipaglaro sa amin. Nakatawag ng pansin ang boses ni Micah. Akala nila naglalaro si Micah kaya hindi nila ito sineryoso. Gayunpaman, nang lingunin na sana nila si Yulia at Valerie na nakatayo sa tabi ni Micah. Nagliwanag ang mga mata ng lahat. Sa kalagitnaan ng tag-araw, parehong nakasuot ng palda sina Yulia at Valerie, na nagpapakita ng kanilang makatarungang mga binti. Magaganda sila at maningning sa mga ngiti, kaya napahanga nila ang lahat sa kanilang paligid. Ang ilang mga lalaki ay hindi maiwasang mapasinghap sa kanilang kagandahan. Sa pagkakataong ito, biglang may tumuro kay Valerie na may matatalas na mata at napabulalas, oh my God! Si Valerie ba yan, ang sikat na artista? Dumating siya sa dalampasigan, at may nakatayong lalaki sa tabi niya. Siya nga. Pero hindi ba't pure at talented siyang babae, very revealing ang suot niya ngayon, at may kausap at nakikipagtawanan siyang lalaki. Tignan mo yung babaeng katabi niya, mas maganda yung mukha niya kesa kay Valerie. Ang swerte niya diba? Nagulat ang isang grupo ng mga kabataan. Nobela. May ilang tao pa nga sa kanila, naglalakad papunta sa direksyon kung nasaan si Valerie. Ang pinuno ay isang babae. Lumapit siya kay Valerie at nagtanong, "Excuse me, are you, Valerie?" "Yes, I am," tumanggo si Valerie. Tuwang-tuwa ang dalaga, "That's awesome, I'm Jillian, can I have a picture with you?" "Sure," pagsang-ayon ni Valerie. Nilabas ng dalaga ang phone niya at nag-selfie kay Valerie. At ang mga taong sumusunod sa kanya ay nakatingin kay Yulia. Ang pinakatangkad sa kanila ay nagpakita ng isang gwapong ngiti at sinabi kay Yulia, "Hello, pretty lady, ako si Ronan, pwede ba?" Katabi nila si Alexander at dumilim ang mukha. Nandoon pa rin siya. How dare he hit on Alexander's wife? Naghahanap siya ng away. Hindi pwede. Bago pa matapos magsalita si Ronan ay pinutol na siya ni Alexander. At inakbayan niya si Yulia at maingat na tumingin kay Ronan. Parang sinasabi niya sa mundo na si Yulia ang asawa niya. Walang sino man ang makakakuha ng kanyang babae. Kabanata 611. Bago pa matapos ni Ronan ang tanong niya ay naputol siya at medyo nakaramdam ng inis, at nang tumingin siya kay Alexander ay medyo nenas siya. Marahang itinulak ni Yulia si Alexander, nagpipigil ng ngiti. Pumapatol lang sa kanya, tatanggi lang siya. Gayunpaman, kumilos si Alexander na parang may umagaw sa kanyang pagkain. Kailangan ba niyang kumilos ng ganoon? Nobela.
Akala ni Yulia ay cute si Alexander bagamat makitid ang pag-iisip. Munting dolphin, bakit hindi ka sasama? Maraming beses na tumawag si Micah, ngunit walang gumagalaw sa ibabaw ng dagat. Daddy, bakit hindi dumating ang mga dolphin? Pinatay na naman ba sila ng masamang tao? Nag-aalalang tanong ni Micah kay Alexander. Sa oras na ito, malumanay na pinaalalahanan ni Jillian, ang batang babae na natapos na ang pagkuha ng litrato kasama si Valerie, kay Micah, bata, imposibleng tawagan ang mga dolphin kung sumigaw ka ng ganyan. Agad namang umiling si Micah sabay sabing, nangako ako sa mga dolphin, basta pupunta ako sa dalampasigan at tawagin ko sila, pupunta sila para makipaglaro sa akin. Hindi alam ni Jillian, Ronan, at ng iba pa kung paano sasagutin si Micah nang marinig ang reaksyon nito. Masyado bang namuhunan ang batang babae na ito sa kanyang drama? Sa mga oras na ito, hinaplos ni Alexander ang ulo ni Micah, at buong pagmamahal na sinabi, huwag kang mag-alala, sweetheart, walang maglalakas loob na saktan sila dahil protektado sila ng batas. Kung gusto mong makipaglaro sa kanila, gusto mo bang tawagin sila ni Daddy? Okay, the little dolphin must listen to Daddy. Agad na pinalakpakan ni Micah ang kanyang maliliit na kamay at tuwang-tuwang sinabi. Si Ronan na kanina pa sarcastic ay tumingin kay Alexander na parang tanga nang marinig ang sinabi ni Alexander. Paano magiging walang alam ang mga matatanda tulad ng kanilang mga anak? Maiintindihan ka ba ng mga dolphin? Paano kanila paglalaruan? Sa tingin mo ba mga aso mo sila? Walang kinalaman sa kanya ang sinabi ni Alexander. Pero ngayon lang siya pinahiya ni Alexander sa harap ng mga dilag kaya ginawa niya ang lahat para maisalbo ang kanyang dignidad. Si Jillian at ang iba pang tumabi ay hindi naniniwala na matatawag ni Alexander ang mga dolphin sa dalampasigan. Nang marinig ang mga salita ni Ronan, sumimangot si Alexander at malamig na tumingin sa kanya. Kausap niya ang kanyang anak, bakit kailangan pa silang gambole ni Ronan? Gusto ba niyang magpaliwanag si Alexander sa harap ng napakaraming tao? At si Ronan, na medyo naging malungkot sa kanya ngayon ay got almost maging bahagi ng usapan. Mahilig siyang makialam sa mga negosyo ng ibang tao. Gayunpaman, hindi siya direktang sinaway ni Alexander, ngunit sinabing, paano kung matawagan ko ang mga dolphin sa dalampasigan? Saglit na natigilan si Ronan, saka ngumisi, hoy, gusto mo bang tumaya? Sige, kung matawagan mo ang mga dolphin sa dalampasigan, luluhod ako at aaminin ko ang aking pagkakamali. Pero paano kung hindi mo sila matawagan? Paano natin ito haharapin? Sinulyapan ni Ronan si Alexander na may panghahamak. Walang pakialam na sinabi ni Alexander, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Yan ang sabi mo. Agad na ibinaling ni Ronan ang atensyon kay Yulia, kung hindi ka makatawag ng dolphin, I will have dinner with this beauty sa tabi mo at magkakaroon din ako ng mga kontak niya. Masyado bang marami ang hilingin? Sobra naman. Ngumisi si Alexander, how dare he hit on his wife? Gayunpaman, maipapangako ko iyon sa iyo, dahil hindi ako matatalo. Hihintayin ko lang na lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kabanata 612. You sure big talk, kapag natalo ka. Naiinis na sabi ni Ronan. Hindi niya alam kung nasaan ang mga dolphin. Hindi naniniwala si Ronan na may makakatawag ng mga dolphin mula sa dagat. Bukod dito, gaano kalayo ang maaaring ilakbay ng boses ng tao? Lahat ng kasama ni Ronan ay nakatingin din kay Alexander ng mapanukso. Naramdaman din ni Jillian na sobrang kumpiyansa si Alexander. Naramdaman ni Valerie na nagmalabi si Alexander. Kahit na makipag-usap si Alexander sa mga dolphin, paano niya matatawag ang ilang mga dolphin sa malawak na dagat? Ang mag-ina lang nina Yulia at Micah ang nasa audience, I believe Alexander can do it. Walang pakialam si Alexander sa iisipin ng ibang tao, basta maniwala sa kanya sina Yulia at Micah, kuntento na siya. Sa sandaling iyon, binuhat niya si Micah at sumigaw sa dagat, mga batang dolphin, nandito si Micah para makita ka, halika at makipaglaro sa kanya. Nang isigaw ni Alexander ang mga salitang ito, gumamit siya ng ilang panloob na puwersa. Nobela.
Bagamat hindi ito masyadong malakas, maaari itong mailipat ng libu-libong milya ang layo. Gayunpaman, hindi ito alam ni Ronan at ng iba pa. Nang marinig ang sigaw ni Alexander, natigilan sila at saka humagalpak ng tawa. Hahaha, sa tingin mo ba may kinukunan kang teleserye? Maiintindihan ka ba ng mga dolphin? Maabot pa ba sila nito? Nakaramdam ng hiya sina Jillian at Valerie. Naisip nila na si Alexander ay may ilang mga espesyal na kasanayan na maaaring magpatawag ng mga dolphin. Sumisigaw lang siya sa dagat kung tutuusin. Hindi sila nakaimik dahil tahimik ang dagat. Napangiti ng napakatahimik si Alexander, hintayin natin ang tawag sa kanila ha. Path. Nagbibiro ka ba? Wait for the call to reach them. Do you think your words are like bullet? Tumawa ulit si Ronan. Hindi na nag-abalang kausapin siya ni Alexander at buong pusong ibinaling ang tingin sa dagat. Natalo ka sa pastahan. Paano yung taya ko kanina? Sa sinabi nito ay itinuon ni Ronan ang kanyang mga mata kay Yulia. Pakiramdam niya ay hindi siya mas masama kay Alexander. Minsan ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maghapunan ng magkasama at contact information, tiwala siyang makukuha niya si Yulia na makipag-date sa kanya. Natalo ako. Kailan ako natalo? Naguguluhan si Alexander. Ano? Hindi mo ba tinutupad ang mga pangako mo? Agad na nagdilim ang mukha ni Ronan, at malamig niyang sinabi, napakaraming tao ang nanunood sa amin na tumaya, how dare you? Bago pa siya matapos magsalita, biglang sumigaw si Micah, wow, is that the little dolphin? Daddy, tinawag mo ang maliit na dolphin dito, nakakagulat ka. Ano? Napatingin ang lahat sa dagat. May nakita silang dolphin sa di kalayuan na nakasakay sa alon at papalapit sa dalampasigan. Nang makalapit sila, napagtanto ng lahat na may 4 na dolphin. Bumalik ang 4 na dolphin na pinakawalan ni Alexander. Dumating sila. Napatulala si Ronan. Sa kabilang banda, labis ding nagulat sina Jillian at Valerie. Nagpatawag si Alexander ng 4 na dolphin. Maging si Yulia ay nabigla. Bagamat hindi niya pinagdudahan si Alexander sa simula, ito ay batay lamang sa kanyang mga karanasan kay Alexander. At lalong pinatunayan nito na hindi kapanipaniwala ang kanyang manliligaw. Kabanata 613. Hindi na masyadong nag-isip si Micah. Matapos makumpirma na iyon ang 4 na maliliit na dolphin, agad siyang tumalon mula kay Alexander, tumakbo sa tubig, at niyakap ang isa sa mga dolphin. Pinaikot-ikot ng dolphin ang katawan, nabasa ang mukha ni Micah. Ang 3 pang dolphin ay tila nakapila, naghihintay na yakapin niya. Micah, huwag ka nang lumayo pa. Nag-aalala si Yulia na mahuhulog siya sa tubig kaya sumunod siya. Ronan ang pangalan mo. Ibinaling ni Alexander ang atensyon kay Ronan, sige, lumuhad ka na lang dito at aminin mong mali ka. Dumilim ang mukha ni Ronan. Hindi niya inaasahan na matatawag ni Alexander ang mga dolphin. At saka, 4 sila. Natalo siya sa taya. Gayunpaman, hindi niya magawang lumuhad sa harap ng lahat at ng 2 dilag. Nakita ni Alexander na maglalaro siya, at agad na sumagot, ano? Gusto mo bang bumalik? Sa salita mo. Ang daming nanunood, gusto mo bang samantalahin ako? Ito ang sinabi ni Ronan kay Alexander kanina lang. Ironically, si Alexander ang nagsasabi nito pabalik sa kanya. Namula ang mukha ni Ronan. Hindi na nakayanan ni Jillian na panuurin ito at sinabing, Ronan, bakit hindi mo aminin na mali ka? Dahil sinabi na ng mga kasama niyang babae, hindi na nakataka si Ronan dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, lumuhad sa harap ni Alexander, at sinabing hindi sinasadya, I'm sorry, I was wrong. Bagamat mukha siyang mapagpakumbaba sa sandaling iyon, hinihiling niyang mapunit niya ang katawan ni Alexander at gawing abo ang kanyang mga buto. Tinatamad na si Alexander na magsalita pa sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya pumayag ngayon lang sa taya ni Ronan ay para mabaigo siya at turuan siyang huwag mag-isip ng mababang uri ng tao. Daddy, Tita Valerie, halika makipaglaro ka sa akin, niyakap ni Micah ang dolphin habang tinatawag sila. Nakangiting sumang-ayon sina Alexander at Valerie, handa nang maglakad papunta sa dagat. Pero pagkahakbang, nagring ang phone ni Valerie.
Nobela. Binuhat niya ito at nakita niyang si Ryan ang tumatawag, at nanlamig ang katawan niya. Anong problema, Val-Iri? Napansin agad ni Alexander na may mali sa kanya. Tumatawag si Mr. Coleman. Siguradong sinabi ni Belinda kay Mr. Coleman kung paano namin siya hindi pinansin at pumunta kami sa dalampasigan, napabuntong hininga si Val-Iri at walang magawa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na mag-antala sa sandaling ito at sinagot ang telepono. Pagkakuha pa lang niya ng telepono ay narinig na niya ang galit na dagandong ni Ryan. Val-Iri, wala akong pakialam kung nasaan ka ngayon o kung sino ang kasama mo. Bibigyan kita ng 20 minuto para pumunta sa pribadong kwarto ng Raven Club at humingi ng tawad kay Mr. Pearson. Magiging okay din ang lahat kung patatawarin ka niya. Gayunpaman, kung wala ka, sisirain kita at ang lalaking kasama mo. Mr. Coleman, ako. Namutla ang mukha ni Val-Iri, at gusto niyang humingi ng awa. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, inagaw ni Alexander ang kanyang telepono. Ikaw ba si Mr. Coleman? Nagsalita si Alexander, kanina ko lang sinabi kay Belinda na hindi libre si Val-Iri na dumalo sa iyong hapunan. Better be quiet if you're bait, otherwise I'll make the Coleman family suffer. Pagkatapos magsalita ay ibinaba na ni Alexander ang telepono nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Ryan. Ibinaba mo ang telepono. Namutla sa takot ang mukha ni Val-Iri. Kabanata 614. Kung kanina pa humingi ng awa si Val-Iri, baka napabuti niya ang lahat. Pero sa ngayon, nagalit si Alexander kay Ryan. Sasamantalahin ni Ryan ang isang tao kahit na hindi siya nasaktan ng mga ito. Pabayaan mo ngayon. Hinding-hindi papayag si Ryan sa nangyari ngayon. Ngumiti si Alexander, huwag kang mag-alala, walang gagawa sa iyo hanggat nandito ako. Saglit na natigilan si Val-Iri, at nakaramdam ng init ang kanyang puso. Ang mga salita ni Alexander ay nagparamdam sa kanya ng ligtas sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Gusto niya si Alexander mula pa noong siya ay estudyante. Binantayan niya si Alexander na parang kayamanan at buong pusong naghintay sa kanyang pagbabalik mula sa hukbo. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yulia ang unang mananalo sa puso nito. More than 4 years ago nanganak ang dalawa kay Micah. Walang malay na sumulyap si Val-Iri kay Yulia na may inggit. Ang swerte ni Yulia. Daddy, Tita Val-Iri, bakit hindi mo paglaruan ang maliit na dolphin? Sigaw sa kanila ni Micah na nasa di kalayuan. Noon lang nakabawi si Val-Iri sa kanyang pag-iisip, at sinabing, oo, kay Alexander. Pagkatapos, sinundan niya si Alexander at naglakad sa direksyon kung nasaan sina Micah at Yulia. Sa oras na ito, nagliwanag ang mga mata ni Ronan, Mr. Coleman. Hindi ba siya ang prinsipe ng Star Entertainment? Si Val-Iri ay isang artista sa ilalim ng Star Entertainment, di ba? So, ang tumawag kay Val-Iri kanina ay panganay na anak ng Coleman family, si Ryan. Natuwa si Ronan nang mahulaan ito. Tiningnan niya si Alexander at ang iba pa na may galit. Nobela. Hahaha, na-offend ni Alexander si Mr. Coleman. Sa pagkakaalam ko, walang tolerance si Ryan sa iba. Kung may manggahas na hamarang sa kanya, papatayin niya. Ang ama ni Ronan ay isang maliit na tao sa ilalim ng pamilya Coleman, na may mga ari-arian na 5 o 6 na bilyong dolyar. Madalas marinig ni Ronan ang kanyang ama na nagrereklamo tungkol kay Mr. Coleman. Kaya akala niya ay walang awan na tao si Ryan. Ano? Nagulat si Jillian nang marinig niya ang mga sinabi nito. Ronan, anong ibig mong sabihin? Gusto ba ni Mr. Coleman na maghayganti kay Val-Iri at sa mga kaibigan nito? Kung ganoon ang kaso, kailangan kong sabihin sa kanila nang mabilis na itigil ang paglalaro at iwasan ang limelight. Iwasan ang limelight. Ngumisi si Ronan, Jillian, sa tingin mo ba simpleng problema lang ito? Let's talk about your idol, Val-Iri. She signed a long-term contract with Star Entertainment. Pwede siyang kasuhan kapag nawala siya. At saka, kahit gusto pa ng Star Entertainment na kumita ng pera kay Val-Iri, hindi mo ba naisip na madali para sa kanila na makahanap ng mga bagong tao na isinasaalang-alang ang yaman ng pamilya Coleman? Kung ganoon,
Ano ang dapat kong gawin? Biglang nagpanik si Jillian. Hindi niya kayang ayusin ang mga hinaing sa pagitan ng mga makapangyarihang pamilya. Si Alexander at ang iba ay hindi makapagtago kahit saan. Tahimik na lang tayong manood. Kung papayuhan silang tumakas, mas magiging komplikado ang usapin. At hindi na tayo pwedeng maglakad-lakad sa gusto natin. Nag-exaggerate si Ronan para takutin si Jillian. Kabanata 615. Gayunpaman, sa tingin ko, si Alexander ay may nakakatakot na pagkakakilanlan. Nakita mo ba ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Mr. Coleman? Kung ganoon nga, inaakala ko na gusto niyang magpadala si Mr. Coleman ng isang taong bubugbog sa kanila upang subukan niyang kumilos ng mahigpit sa harap ng dalawang dilag. Kung sasabihin mo kay Valerie ang tungkol dito, malamang nagalit si Alexander sa iyo hanggang mamatay. So, kahit anong tingin mo, hindi tayo dapat makialam sa negosyo ng ibang tao. Hindi naglakas loob na magsalita si Jillian matapos kumbonsihin ni Ronan ngunit walang magawang tumingin kay Valeria. Ang ilang tao na sumama sa kanya ay nakatayo sa gilid ni Ronan at pinanood ang pananabik. Kasabay nito, sa pribadong silid ng Raven Club. Sampal. Binagsak ni Ryan ang phone niya sa lupa, madilim ang mukha niya. Sinabihan siya ni Alexander na tumahimik. How dare na kausapin siya ng lalaki ni Valerie ng ganoon. Napakayabang. Hindi ka pani-pani walang mayabang. Bagamat hindi si Ryan ang pinakamayamang tao sa Scanvia, kilalang kilala pa rin siya. How dare someone magsalita sa kanya ng ganyan. Hinihingi niya ang kamatayan. Lihim na natuwa si Belinda at ang manager niyang si Peach nang makita siyang galit na galit. Natapos ang kanilang misyon. Mr. Coleman, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Si Valerie ay lumalabas kasama ang ibang lalaki at hindi sineseryoso ang kanyang trabaho. Ni hindi kanya nirerespeto, Maislan na sabi ni Belinda. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Terry, na galit, ay halos magliyab. Mr. Coleman, akala ko bata ka pa at may kakayahan, pero hindi ko inasahan na hindi mo kayang pamahalaan ang iyong mga kilalang tao. Hindi na kailangan pang mag-dinner kasama ka. Let's go our separate ways from now on. Pagkatapos magsalita ni Terry, pinagpag niya ang kanyang manggas at naghahanda ng umalis. Namutla sa takot ang mukha ni Ryan, sinubukan niyang sunggaban siya, at humihingi ng tawad. Uncle Terry? Please don't go, we can talk this out, Novelbean. Hindi ba't isa lang siyang makukulit na babae? Ipapatali ko siya ngayon, at hayaan siyang lumuhad sa harap mo para aminin ang kanyang pagkakamali. Itali ko rin yung tao, how dare he ruin your mood. I'll never forgive him. Sa sinabi nito, kinuha ni Ryan ang isa pang telepono sa mesa at dinial ito. Si Alexander ay nakikipaglaro kay Micah at nakikisaya sa mga dolphin. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Ryan. Gayunpaman, kahit na alam niya ito, pagtatawanan niya ito. Kahit na gusto ng pamilya Pearson na makipag-away sa kanya, hindi man lang nila mahawakan si Alexander. Wow, Daddy, sa tingin ko naiintindihan ng mga dolphin ang sinasabi mo. Kinuha ni Alexander si Micah at sumakay sa pinakamalaking dolphin, na nagsaya. Pinagtitinginan sila ng mga tao na lumalangoy at nakikipaglaro sa mga dolphin. May mga bata na naiingit kay Micah simula nang dinala siya ng kanyang ama sa dagat para makipaglaro sa mga dolphin. Gaano kagaling iyon? Sa dalampasigan, pinagmamasdan sila nina Yulia at Valerie na naglalaro ng nakangiti. Lalong mainit ang puso ni Yulia habang nakatingin sa mga ulap, dagat, dolphin, at 2 taong mahal niya. Yulia, matagal mo na sigurong kilala si Alexander di ba? Biglang tanong ni Valeria. Kabanata 616. Matagal nang gumugulo ang tanong na ito kay Valerie. 6 na taon na ang nakalilipas, huminto si Alexander sa mataas na paaralan upang sumali sa hukbo, at hindi siya bumalik hanggang sa taong ito. Nagkaroon pa siya ng 4 na taong gulang na anak na babae. Pinakasalan ba ni Alexander si Yulia noong nasa hukbo siya? Hindi naman, 3 months pa lang, prangkang sabi ni Yulia. 3 buwan. Bulalas ni Valerie, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, kay Micah Alexander ba?
Nilunok ni Valerie ang kanyang mga salita. Nang marinig ang sinabi ni Valerie, nagdilim ang ekspresyon ni Yulia, naalala ang hindi mabata na nakalipas na 5 taon na ang nakakaraan. Parang mga anino ang lahat ng nangyari noong gabing iyon sa puso ni Yulia. Akala niya ay makakalimutan na niya ang mga ito kapag natuklasan niya ang mga bagong nararamdaman. Gayunpaman, napagtanto niya na ang buhol sa kanyang puso ay mahirap pakawalan. Lalo na kapag nakita niya kung gaano kamahal ni Alexander si Micah, medyo naawa siya dito. Sino ba naman ang hindi gugustuhing makasama ang taong pinakamamahal nila? Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Yulia, nakuha agad ni Valerie ang sagot. Hindi anak ni Alexander si Micah. Pero kung ayon sa sinabi ni Yulia, 3 months pa lang silang magkakilala ni Alexander, bakit sobrang inispoil ni Alexander si Micah? Siya ay labis na pinalayaw sa kanya at nagmamahal sa kanya tulad ng kanyang sariling mga anak. Sa pagmamasid, ang mga kilay ni Micah ay halos kapareho ng kay Alexander. Walang magdududa na magkamag-anak sila. Wala naman dapat ibang sikreto, di ba? Hindi maiwasan ni Valerie ang hulaan. Vroom! Sa sandaling ito, may biglang umugang ng isang makina na namumula sa kanilang likuran. Nang lumingon sina Valerie at Yulia, nakita nila ang isang dosenang itim na sasakyan na nagmamaneho patungo sa dalampasigan. Magrereklamo na sana ang mga tao sa paligid, ngunit sa sumunod na sandali, lahat ay nagtakip ng bibig sa takot at tumahimik. Pagkabukas pa lang ng mga pintuan ng mga sasakyan ay agad na tumalon ang halos 100 lalaki. Karamihan sa kanila ay may hawak na mga bakal na tubo, na may nakakatakot na hitsura. Sa oras na ito, isa sa mga lalaking naka-floral shirt ang sumigaw sa lahat, "Nasaan si Valerie? Magpakita ka." Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nagliwanag ang mga mata ni Ronan, "Mr. Coleman never disappoints me." Napatingin naman kay Valerie ang iilang tao sa tabi niya at tuwang-tuwa. Kinabahan si Jillian na namula ang mukha. Nag-aalala siya kung ano ang mangyayari sa kanyang idolo. Nang marinig ni Valerie na may hinahanap sa kanya, napawi ang kanyang ngiti. "Alexander, bumalik ka dali. May problema si Valerie." Nagmamadaling sigaw ni Yulia kay Alexander na nasa dagat. Nobela. Sayang lang at malayo sina Alexander at Micah habang nakasakay sila sa mga dolphin. Napakalakas ng alon kaya hindi narinig ang tawag ni Yulia. Nagpanik si Yulia. Bakit sila pumunta dito nung wala si Alexander? Sa oras na ito, nakita ng isang grupo ng malalaking lalaki si Valerie, tumakbo sa lalaking nakasuot ng floral shirt, at sinabing, "Sir, andito si Valerie." Nakita agad ng lalaking naka-floral shirt si Valerie. Sa pagkakataong iyon, natahimik siya at agresibong pinangunahan ng isang grupo ng mga lalaki. Kabanata 617. Ikaw ba si Valerie? Mas tiningnan ng lalaking naka-floral shirt si Valerie. Alam ni Valerie na isa siyang celebrity, at walang kwenta kung itanggi ito, kaya nasabi na lang niya, "Oo, ako nga." "Pinapante ka ba dito ni Mr. Coleman? Sasama ako, pero huwag mong saktan ang mga kaibigan ko." Nagpadala si Mr. Coleman ng daan-daang tao para lang pabulaykan siya. Desidido si Ryan. Sa halip na lumaban, mas mabuting sundin ang kanilang mga tagubilin. Ayaw niyang madamay si Yulia. Nang makitang nagsusumamo si Valerie, may sasabihin sana ang lalaki, ngunit agad na napabulala si Yulia, "No way. Valerie, hindi mo ba alam kung ano ang gagawin sa iyo ni Mr. Coleman? Paano ka makakasama sa mga taong ito?" Pagkasabing iyon ay hinawakan ni Yulia ang braso ni Valerie, hindi siya pinayagang umalis. Alam niya ang pinaghirapan ni Valerie na babae rin siya. Nobela. Handang isakripisyo ni Valerie ang sarili para hindi masaktan si Yulia. Gayunpaman, hindi niya hinayaang kunin si Valerie ng ganoon lang. Halos hindi maisip ni Yulia ang mangyayari. Nang makitang humahadlang si Yulia, sinampal ng lalaki si Yulia. "Huwag kang makialam, tanga." Namamaga ang mukha ni Yulia. Gayunpaman, malakas siya. Hindi binitawan ni Yulia ang braso ni Valerie kahit may luha sa mga mata. "Yulia. Iiyak na sana si Valerie, bitawan mo ako, baka masaktan ka." "Hindi ko maipaliwanag ito kay Alexander kung nasaktan ka.
Naku, muntik ko nang makalimutan si Alexander kung hindi mo siya binanggit. Sabi ni Mr. Coleman sasama sila Valerie at Alexander. Tumaas ang kilay ng lalaki, at saka tumingin kay Yulia, napakaswerte ng brat na iyon, nakakapag-spend siya ng araw. May dalawang gwapo. Maglalaro ka ba ng matinding palakasan ngayong gabi? Walang hiya ka. Galit na saway ni Yulia. Agad namang tumawa ang namumulaklak na kamiseta, sinasabi mo na walang hiya ako. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kawalang hiyaan. She's such a beautiful lady, she's all yours, my brothers. Ang namumulaklak na kamiseta ay malapad na ngumiti sa mga lalaking nasa likuran niya. Salamat, Zane. Ang mga lalaki ay tumingin kay Yulia na parang isang hiyas at naglalaway. Karaniwan silang gumugugol ng pera upang masiyahan ang kanilang sarili sa mga kababaihan sa mga eskinita, at hindi pa sila nakakatikim ng ganoong kagandang babae. Sa paghusga sa kanyang kasuotan, siya ay isang babaeng naka-white collar. Napatingin sila sa kanya at nagsimulang mag-react ang kanilang mga katawan. Hindi na sila makapaghintay na masiyahan sila kay Yulia. Ikaw, sobra ka. Lalong nagalit si Valerie. Tiningnan niya ang namumulaklak na kamiseta at galit na sinabi, Mr. Coleman told you to take me back. Yulia has nothing to do with this. Don't. Sampal. Bago pa matapos ang tanong ni Valerie, sinampal siya ng lalaki. Valerie, sa tingin mo ba ganoon kasikat pagkatapos mong kumanta ng ilang masasamang kanta? How dare you talk to me this way? Huwag masyadong seryosohin ang sarili mo. Ginagamit lang ng mga kumpanya ang mga celebrity na tulad mo para kumita. Ang mga amo ay handang gumastos ng pera para sumikat ka. Kung hindi, wala kang iba. Hindi ka mas mahusay kaysa sa mga babaeng nakaupo at walang ginagawa sa entablado. Kabanata 618. Tinakpan ni Valerie ang mukha, nangingilid ang luha sa sakit. Nobela. Mas masakit ang puso niya kaysa sa mukha niya. Valerie. Napaiyak din si Jillian na takot na takot. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na sumulong. Siya ay mula sa isang ordinaryong labanan, at hindi niya kayang gawin ang mga gangster na ito. Lalala lang niya ang mga bagay kung tatakbo siya sa kanya. Ngumisi si Ronan, nasaan si Alexander? Bakit naglalaro ka pa ng tubig, bumalik ka na dali. At least makita namin ang kapangyarihan mo. Kanina, natalo siya sa isang taya at pinilit siya ni Alexander na lumuhod at aminin ang kanyang pagkakamali. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili nang gawin niya iyon. Kaya, kinaiinisan niya si Alexander. Nang babalaan na sana ni Jillian si Valerie at iba pa, pinigilan siya ni Ronan dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kay Alexander. Paano hahayaan ni Mr. Coleman ang isang bata na hindi siya igalang? Sa kanyang panaginip, hindi siya binaygo ni Mr. Coleman at nagpapadala ng daan-daang masasamang lalaki ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, gusto niyang makita si Alexander na binubugbog ng mga lalaki. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Alexander. Nang natutuwa si Ronan, sinigawan ng lalaking naka-floral shirt si Yulia, "Where's Alexander? Pabilisin mo siya, may gagawin ako mamaya, wala akong oras makipag-chat sa'yo." Namumula ang mga mata ni Yulia, ngunit nanahimik siya, at iniwas niya ang mukha, hindi pinansin ang lalaki. How dare you ignore me? Galit na galit ang lalaki, sinugod si Yulia, at hinawakan ang buhok nito. Sabihin mo sa akin ang totoo, nasaan siya? Kung hindi, papapatayin kita. Tumulo ang luha sa mga mata ni Yulia habang hinihila ang kanyang buhok. Hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang pananakot ng lalaki sa kanya. Talagang natatakot siya sa mga sandaling iyon. Oo. Sa oras na ito, isang malayong boses ang narinig. Si Alexander yun. Bagamat tila napipi ang boses niya sa malayo, ipinakita nito na alam na niya ang nangyayari sa dalampasigan. Panatag ang loob ni na Yulia at Valerie nang marinig nila ang boses ni Alexander, lalo na si Yulia. Dahil alam niyang hanggat nandyan si Alexander, hindi maglalakas loob na saktan sila ng mga lalaki. Si Alexander ang kanyang ligtas na lugar. Bumalik na si Alexander. Natuwa si Ronan nang makita niya si Alexander na nagmamadaling bumalik mula sa malayo.
Sa sumunod na sandali, niyakap ni Alexander si Micah, lumayo sa dagat, at naglakad papunta kay Yulia Salary. Medyo matapang si Alexander. Bulalas ni Ronan, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya, akala ko ay takot na takot siya na naiihi niya ang kanyang pantalon at hindi nang ahas na magpakita ng sarili. Nagalit ang dalawang babae sa lalaking naka-floral shirt, and he gonna vent his anger on Alexander, he's doomed. Narinig ni Alexander ang kanyang sinabi, ngunit iniisip ang tungkol sa kaligtasan nina Yulia at Valerie, at hindi pinansin si Ronan. Nang makalapit ay naabutan ni Alexander na hinihila ng lalaki ang buhok ni Yulia. Nakita niyang namamaga at galit na galit ang mga mukha nina Yulia at Valerie. Kabanata 619. Nanginginig ang puso ng bawat isa at may lamig na damaloy sa kanilang mga gulugod. Maging ang buhangin ay tila lumamig sa isang iglap. Nasa limitasyon niya si Alexander nang makita niyang nasasaktan si Yulia. Papatayin niya ang sinumang maglakas loob na saktan siya. Si Valerie ay mabuting kaibigan ni Skylar at gagawin niya itong baldado kapag may nang-aapi sa kanya. Ikaw ba si Alexander? Sumulyap ang lalaki kay Alexander, at mapang-uyam na sinabi, sino sa palagay mo ang hindi mo igalang si Mr. Coleman? Sinabi sa akin ni Mr. Coleman na dalhin ka sa kanya, ngunit bago umalis, sinabi niya sa akin na baliin mo muna ang iyong mga binti. Gusto mo bang sirain sila sa sarili mo o gusto mong tulungan kita? Ngumiti ang lalaki kay Alexander. Ang mga tao sa likod niya ay sabik na baliin ang kanyang mga paa. Hindi pinansin ni Alexander ang sinabi nito at tinitigan ang kamay nitong humihila sa buhok ni Yulia, get your filthy hands off her. Ha! Tumawa ang lalaki, tumingin kay Alexander ng pag-alit, at sinabing, mukhang mahal na mahal mo ang babaeng ito. Hinayla ng lalaki ang buhok ni Yulia nang sabihin iyon. Pasensya na, sasamahan daw niya ang mga kapatid ko ngayong gabi. Gagawin ko siya. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, may nakita siyang itim na anino na dumaan. Bago pa niya malaman ang nangyayari, nakaramdam ng pagkagulat ang kamay niyang humahatak sa buhok ni Yulia at napamanhid. Pagkatapos, kumalas siya sa pagkakahawak. Nako! Yung kamay ko! Hinawakan ng lalaki ang kanyang namamanhid na kamay gamit ang kanyang kabilang kamay, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Alexander, anong ginawa mo sa kamay ko? Umungol ang lalaki, natatakot na baka mapilayan ang braso nito. Hindi nag-abalang sumagot si Alexander sa kanya, niyakap niya si Yulia, hinaplos ang namamagang mukha, at nag-aalalang nagtanong, Yulia, okay ka lang ba? Masakit siguro. Naramdaman ang pag-aalala ni Alexander, lumambot si Yulia, at sinabing, masakit. Isama mo si Micah at hintayin mo ako sa kotse. Ako na ang bahala sa lahat at magiging maayos din ito, mahinahong sabi ni Alexander hanggat maaari. Gayunpaman, hindi na niya maitago sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay. Papatayin siya ni Alexander dahil sa pananakit niya sa kanyang kasintahan. Kung hindi siya natatakot na makita nina Yulia at Micah ang isang marahas na bagay, matagal nang namatay ang lalaki. Sige. Alam ni Yulia ang iniisip ni Alexander at agad na pumayag. Handa na siyang ihatid si Micah sa parking lot. Nobela. Hoy, hindi pa ako tapos kausapin ka, bakit ka tumatakas? Sa sandaling ito, nag-react ang lalaki, gusto mong umalis. Bilasan mo at sunggaban mo sila. Huwag mong pabayaan ang sinuman sa kanila. Oo, Zaid. Isang grupo ng mga lalaki ang sumang-ayon at iwinagayway ang mga bakal na tubo sa hangin. Tumakbo sila papunta kay Yulia. Sa pagkakataong iyon, sumilay ang figure ni Alexander sa kanilang harapan, at tumayo siya sa harapan ni Yulia. Nakaharap siya sa kanila gamit ang kanyang mga kamay. Nais mo bang mamatay? Nagpapakita lamang kami ng awa sa mga dilag, at binubugbog ang mga tao hanggang mamatay. Ang isa sa mga gangster ay tumawa ng masama, iwinagayway ang bakal na tubo sa kanyang kamay, at ibinato ito kay Alexander. Kabanata 620. Sabi ng lalaking naka-floral shirt na maglalaro sila ni Yulia mamayang gabi. Naglalaway sila dahil natikman nila ang isang babae na mas maganda kaysa sa mga celebrity. Paano nila hahayaang makatakas ang kanilang biktima? Karapat-dapat siya.
Si Ronan na nakatayo sa di kalayuan ay nakangiting may pagmamalaki. Nobela. Inaasahan niya na mabugbog si Alexander habang sumisigaw siya sa matinding paghihirap. Nang akala ng lahat ay magkakagulo na si Alexander, bumungad si Alexander sa harap ng lalaking nagsalita kanina. Sampal. Hinampes niya ng malakas sa noo ang gangster. Buong pagliko ang ulo ng lalaki. Ang susunod na sandali, nagkaroon ng muffled snap. Humiwalay ang ulo sa katawan niya at damapo sa buhangin. Boom! Natigilan ang lahat. Ano? Natigilan ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Ako. Hindi ako bulag, di ba? Sinampal siya ni Alexander ng napakalakas. Lumilipad ang ulo niya. Namutla ang mukha ni Ronan, at parang nanghina ang kanyang mga binti. Takot na takot ang iba kaya hindi na sila naglakas loob na huminga. Gaano karaming puwersa ang kailangan para ihip ang ulo ng isang buhay na tao sa isang sampal lamang? Pati si Valerie na nakakita ng lakas ni Alexander ay natakot din. Ang mga gangster ay may hawak na mga bakal na tubo at akmang sasalakayin si Alexander, kasama ang lalaking naka-floral shirt na nanginginig, at basang-basa sa malamig na pawis. Gusto mo pa bang saktan ang asawa ko at ang kaibigan ko? Gusto mo bang maging bangkay na walang ulo katulad niya? Malamig na tanong ni Alexander. Hindi malakas o nagmamadali ang kanyang boses, ngunit nang marinig ito ng mga gangster, natakot sila sa kanya na para bang siya ang demonyo. Nakaback up ang daan-daang lalaki na may hawak na mga bakal na tubo. Natatakot siya na baka siya na ang susunod na mamamatay. Hindi na nag-abalang kausapin sila ni Alexander at naglakad sa harap ng lalaking naka-floral shirt. Ikaw, anong gusto mo? Nakatali ang kanyang dila. Huwag mo akong guluhin. Pinadala ako ni Mr. Coleman. Huwag mo akong saktan o kung hindi. Bago pa siya matapos magsalita, humakbang pa si Alexander, iniunat ang kamay, at hinawakan ang kwelyo niya. No, please don't kill me, hindi ko na uulitin. Please spare me. Napatikip ng ulo ang lalaki, natakot siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, panunuyan ni Alexander. Salamat. Gusto siyang purihin ng lalaki ngunit pinutol siya ni Alexander, natatakot akong madumihan ang mga kamay ko kapag pinatay kita. Ano? Anong gusto mo? Napagtanto ng lalaki na may ibang got o must gawin si Alexander sa kanya. Ngumisi si Alexander, iniunat niya ang kamay at sinampal siya ng malakas. Sampal. Sinampal siya ni Alexander ng napakalakas, ang lalaki ay nakakakita ng mga bituin. Sampal. Muli niyang sinampal at namamaga ang ulo ng lalaki. Sampal. Dumura ang lalaki at nalaglag ang mga ngipin. Sinampal ni Alexander ang lalaki ng sunod-sunod na beses, nakakakilabot ang kutis ng lalaki pagmasdan. Hindi siya makikilala ng kanyang ina kapag nakita siya nitong ganito. Lumamig ang init ng ulo ni Alexander pagkatapos noon. Mga dolphin, manghihikayat ka ba ng piting dito? Sigaw ni Alexander patungo sa dagat.